Meron po akong nakausap na isang pastor, isang born again pastor po. Hindi ko na po sasabihin kung anong pangalan po nung samahan nila. Naniniwala po sila sa once saved, forever saved po, or once saved, always saved. Ngayon po, habang tinatalakay po namin, habang nag-uusap po kami regarding nga po dun sa stand po nila, tinanong ko po kung may kinalaman po ba ang bautismo sa salvation or sa kaligtasan po. Ang sabi po nung pastor po nila ay hindi daw po. Wala daw pong kinalaman ang bautismo sa salvation. Totoo po ba ito? Kasinungalingang malaki yan, kapatid na Mark. Ba't naman uutos ni Kristo kung walang kinalaman sa salvation? 28:19 ng Mateo. Ikaw, gumamit ka ng logic. Ang Kristo laging nagsasalita ng totoo. 28:19 ng Mateo. Pakinggan mo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pinapabautismuhan tapos walang kinalaman ng bautismo. Tanungin natin ng Panginoong Jesus, bakit kailangan pang magbautismo? Anong dahil? 22:16 ng Gawa. Pakinggan mo, ha? At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang bautismo pala, paghuhugas ng kasalanan. Pagsisisi, kalakip ang paghuhugas ng kasalanan. Yun ang simbolo ng bautismo na washing away of sins. Yan po ang sinasabi. Kasi sa panahong Israel, para ka mapatawad sa kasalanan, nagkasala ka, maghahain ka ng tupa, ng baka, ng kambing, ng bulong baka, para mapatawad ang kasalanan mo. Mga handog sa kasalanan yan, sa aklat ng Hebreo. Pero sa panahong Kristiyano, inalis na yung batas ni Moises. Ang batas ni Kristo para mapatawad ang kasalanan, bautismo. Lahat ng kasalanan ginawa mo sa buong buhay mo, mapapatawad sa bautismo. Ngayon, pagkatapos mong mabautismuhan, lalakad ka na sa pagbabagong buhay. 4 ng Roma, 6:4. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kita mo? Yan palang bautismo, simbolismo yan ng paglilibing. Ililibing yung pagkatao mong masama. Yung gumawa ng kung ano-anong kasalanan, ililibing na. Na ang symbolism yan, kung papanong si Kristo na buhay na mag-uli after 3 days, gayon din naman tayo, yung nabautismuhan, makakalakad sa panibagong buhay. Sa versikulo 5, ang sabi ni Pablo, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya sa kawangisan ng kanyang kamatayan, magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya pag-ahon mo sa tubig ng bautismo, yun ang simbolism ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Para kang patay na inilibing sa bautismo, pero pag-ahon mo, ang simbolism ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Tuloy sa 6. Ang sabi niya sa 6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao, kalakip niyang napako sa krus, yung dati mong pagkatao, upang ang katawang salarin ay magiba. Yung katawan mong salarin na may droga, may alak, may alkohol, may bisyo, may kung ano-ano. Yung katawang salarin na yon, ililibing sa bautismo
para magiba nang huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya dun sa Kolosas, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyanong nabautismuhan sa 3:1, basahin natin ang nakasulat ganito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. Ang ibig sabihin nun, kung nabautismuhan ka na talaga. Kasi yung pagkabuhay na maguli ng patay, si Kristo inilibing sa lupa, nabuhay siya maguli after 3 days. Yun naman binotismohan, inilibing ka sa tubig, tapos pag-ahon mo sa tubig, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo. Kasi sa baptism, yun ang kawangisan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Kung kayo muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay sa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na. At ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Namatay ka na nung bautismuhan ka, patay na yung dating pagkatao mo, yung katawang salarin, sabi ni Pablo. Sa English, ang pagkakatranslate dyan, that the body of sin might be destroyed. And that is being destroyed in baptism. Kasi pinapatawad ka na sa kasalanan sa bautismo. Doon nag-uumpisa ang kapatawaran ng kasalanan. At yun ang umpisa ng kaligtasan sa bautismo. Basahin natin, ha? Tingnan mo itong mga once save, always save na ito. Paano kayong magiging once save, always save? Hindi kayo nag-umpisa sa bautismo. Wala kayong bautismo. Tataas lang ng kamay. Born again na. Panluloko mga pastor na ito. Uutos ba ni Kristo ang bautismo kung walang kinalaman sa kaligtasan? Niluloko tao. Pati ikaw, kapatid na Mark, maloloko ka niyan pag di ka nakinig. Pakinggan mo, ha? May kinalaman ba sa kaligtasan ng bautismo? Yun na nga yung proseso ng kawangisan ng pagkamatay at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Kamatayan sa krus, tapos paglilibing sa lupa. Ang bautismo naman, ang kawangisan nun, lilibing naman sa tubig yung katawang salarin, the body of sin. Pag-ahon mo sa bautismo, yun naman ang kawangisan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. I want to read that in English. Says 5 ng Romans, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Verse 6, ang sabi, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Mag-uumpisa sa bautismo, makakalaya ka sa kasalanan. Kasi yung katawang salarin, yung body of sin, nalubog na sa bautismo. The likeness of the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ, ang bautismo. Ngayon, may kinalaman ba yan sa kaligtasan? Basahin natin ang 1 Pedro, kapatid na Daniel. Tunugan mo, ha, kapatid na Mark 3:20 ng 1 Pedro. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Pakinggan mo mabuti, kapatid na Rona. Noong panahon ni Noe, 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Tandaan mo, kapatid, makinig ka mabuti. 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Ano nagligtas doon kay Noe? 8 silang kaluluwa. Yung kaluluwa nila nailigtas ng tubig. Were saved by water. Wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Ang water, yung dilubyo ang nagligtas kay Noe doon sa kanilang kaluluwa. Bakit?
Noon, maraming namatay, nalunod. Alin ba nalulunod? Hindi naman yung kaluluwa nalulunod eh. Ang nalulunod yung katawan. Kaya patay lahat ng tao sa panahon ni Noe. Pero yung kaluluwa ni Noe at ng kanyang asawa at mga anak, manugang, 8 sila. Naligtas ang kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng tubig. Bakit? Yung tubig ang nag-alis ng lahat ng masama sa mundo. Lahat ng korap, lahat ng barumbado, lahat ng bisyoso, namatay sa dilubyo. Natira lang 8 kaluluwa. Naligtas sila. Paano sila naligtas? Hindi na sila mahahawahan ng kasamaan sa kanilang panahon. Yung corruption na nangyayari sa buong mundo, hindi sila na mahahawahan nun. Pinatay lahat ng Diyos yun. Ang ipinampatay tubig, yung dilubyo. Ang ikinaligtas naman nila Noe, yung tubig na yon. Kasi yung tubig na yon, ang nag-alis ng lahat ng kasamaan sa mundo. Uulitin ko, kapatid na Mark. Uulitin ko, sundan mo ako ha. O, patingnan mo sa screen mo. Na ng unang panahon mga Swail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos na natili nung mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito kakaunti. Sa makatwid, 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Sasabihin mo walang kinalaman sa kaligtasan yan. Ang tunay na kahawig ngayon sa panahong Kristiyano, nung tubig na naglinis ng lahat ng kasamaan sa panahon ni Noe, ang tunay na kahawig ngayon, nagliligtas ngayon ang tubig ng bautismo. Lahat ng kasamaan sa pagkatao mo, lilinisin ng tubig ng bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. Maaaring yung laman mo, may toxins. Yung laman mo, mayroong mga undesirable. Maaaring mayroong kang buni. Maaaring mayroong kang leprosy. Hindi yun ang layo ng bautismo. Hindi ang pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Ang unang nililinis ng bautismo ay ang budhi ng tao. Yun ang larawan ng dilubyo sa panahon ni Noe. Nilinis lahat ng corruption sa mundo. At sa ating pagkatao ngayon, ang bautismo ang maglilinis ng lahat ng karumihan ng budhi. Maaaring pagkabautismo mo, andun pa rin yung buni mo. Andun pa rin yung toxin sa katawan mo. Kasi hindi naman yun ang layo ng bautismo eh. Ang layo ng bautismo, maglinis ng budhi. Ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Hindi iuutos ni Kristo ang isang bagay na walang kwenta. Para mong sinabi si Kristo, illogical. Ikaw na lang mag-isa mo, si Kristo hindi. The Christ of the Bible is never illogical. Is never nonsense. Paano ka magiging saved? Ang umpisa ng salvation bautismo. Ayaw mo ng bautismo. Kaya, once damned, you are always damned. Yan ang mangyayari sa'yo. Naintindihan mo punto, kapatid na Mark? Opo, malinaw po. Kasi nagtataka din po ako kung paano po nangyari yun. Ang sabi lang po kasi nila, i-accept lang daw po si Jesus Christ as the Savior po, na tinubos nga po ni Jesus Christ yung blood, and masisave po tayo lahat by His blood po. Sorry kung magulo. Pilosopya lang kasi ng pastor yun para sinisimplify lang. Accept mo lang si Jesus Christ as your personal Savior. Yun lang, personal Savior. Gumagamit mismo ng salitang hindi nila naiintindihan. Paano naging personal Savior mo si Kristo? Did you meet Him personally? When you speak of personal, what does it mean? Personal property, no? Personal belongings. It is physical, personal. Personal. May mababasa ba sa Biblia, personal Savior? Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po, searching for personal Savior in Bible version, all 70 English
translations mula po Genesis hanggang Revelation. Ang resulta, no word or phrase found. Lahat ng English translation sa Bible, wala nga sa English Bible ng personal savior eh. Tapos nag-imbento kayo personal savior, tatanggapin mo personal savior. How can you accept him as your personal savior when he is not in person anymore now? He is in heaven, in the spirit, in heaven. Paano mo sasabihin siya personal savior mo? At saka maraming relationship kay Kristo, kapatid na Mark. Maraming relationship kay Kristo. Ang isang relationship, alipin at Panginoon. He is the Lord, we are His servant. Ang isa pang relation, afterwards, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Nakagraduate ka na sa pagkaalipin, tatawagin ko na kayo kaibigan. Kaya, isang relation, magkaibigan na kayo. 15-15 ng Juan. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. If you are elevated or promoted to that relationship of being a friend of Christ, malalaman mo lahat ng bagay na ipinakilala sa kanya ng Ama. Kasi kung alipin ka lang, meron kang hindi alam eh. Ganun lang alipin, hindi nag-uusisa sa Panginoon niya yun eh. At hindi pinagtatapatan ng lahat ng bagay ng Panginoon ang kanyang alipin. Mag-uumpisa ka sa pagiging alipin ni Kristo. Tapos, pwede kang ma-elevate dun sa pagiging kaibigan ni Kristo. Meron pang relationship na isa, yung kapatid ka ni Kristo. Basahin natin ang Roma. Pakinggan nyo ang nakasulat sa Roma 8:29. Sapagkat iyaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ayan, merong relationship kay Kristo na you are treated as His brother or brethren. No? Isa yan sa relationship kay Kristo. Yan ang sinasabi niyong personal relationship. Maraming relationship eh. Asan ka dyan? Relationship as a servant to the Lord, or as a friend to a friend, or as a brother to an older brother. Ito, relationship ito kay Kristo. Pinaliwanag ba ito sa born again? 2:11 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Ayan, merong relationship na kapatid eh. Babalita ko pangalan mo sa aking mga kapatid. Aawit ako ng kapurihan mo. Kaya aawit si Kristo sa gitna ng kapisanan. Magkakapatid, umaawit tayo. Umaawit din si Kristo para sa Ama. Yan, relationship yan. And ultimately, ang isa pang relationship ni Kristo sa kanyang mga lingkod, basahin natin ang 21:5 ng Juan. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Naghahanap ng pagkain sa Panginoon Kristo kasi alam niya yung mga apostol, nangingisda magdamag, walang mahuli kahit isa eh. Tinanong niya ngayon, mga anak, meron na ba kayong makakain? Nagsisagot sila, wala. Ano ang sumunod na talata? 6. At kaniyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makakasumpong kayo.
Inihulog nga nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Ayan, yan sa punto na yan, tinatawag niya ang kanyang mga alagad na anak. Merong relationship na anak at magulang kay Kristo. Dumating sa panahong tinawag niya ang mga apostol, mga anak. No? Ang katunayan, balik tayo sa Hebreo 2:11, tuloy-tuloy mo kapatid na Daniel. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Meron siyang relationship na ama sa anak. Sabi niya sa kanyang salita sa hula, muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. May relationship na magulang sa anak, alipin sa Panginoon, kaibigan sa kaibigan, kapatid sa kapatid, magulang sa anak, at ultimately, asawa. In the marriage of the Lamb, na doon magaganap sa bagong langit at bagong lupa. Nakita mo kapatid? Kaya yung sasabihin, personal relationship, wala sa Biblia yan. Kung a-analyze mo ang lahat ng relationship that can be established between you and Christ, saan ka lalagay? No? Personal relationship. Kayo na lang, mga pastor, ng mahilig kayong mag-imbento ng mga kung ano-ano, wala sa Biblia. Wala sa Biblia ang personal relationship. Lalong wala sa Biblia personal Savior. Because Christ is the Savior of the body or the church. Hindi siya personal Savior sa kanino mang kahit isa. Wala nun. Hindi siya personal Savior. Basahin natin ang 5:23 ng Efeso in English and in Tagalog, kapatid na Daniel. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Christ is the Savior of the body. What is the body that He is going to save? Colossians 1:18. And he is the head of the body, the church. He's going to save the church or the body because He is the head of the body. And the body is the church. So He's not a personal Savior to anybody. He is a Savior designated by God to save the church or the body. The body is the church. He will save the church or the body. Personal Savior mo ba yan? Personal Savior daw nila si Kristo. How special you are for you to claim that Christ is your personal Savior? Nadaya naman itong mga Pilipino. Hindi kasi nagbabasa ng Biblia eh. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Lahat ng ituro sa inyo ng Amerikano, kinokopya nyo. O, nangungopya na kayo sa internet. Para magturo ka rin magpastor. Mali yan, mga kababayan. Matuto sana tayo. Matuto tayo ng tumanggap ng totoong nasa Biblia. Christ is the Savior of the body. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Ang katawan ay ang iglesia. Sabi sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, yung katawan kanyang ililigtas, yung iglesia, hindi personal yun. Hindi personal Savior, ano? He's the Savior of the church. He will save the church. Kaya nga pagpunta niya rito sa lupa, bubuhayin niyang mag-uli yung nangamatay kay Kristo at yung natitirang buhay, aagawin niya. No? Bubuhayin niya, tapos aagawin niya lahat sila sama-sama. Kaya hindi siya personal Savior. When He is culminating His duty as a Savior, He will save the entire church. The church of the Bible.
Pero para sabihin mo, personal saviors, you're making yourself very distinguished. Wala sa ideya ng Biblia yan. Christ is the Savior of the church. Christ is the Savior of everybody that believes in Him. Not a personal Savior to anyone. Naintindihan mo, kapatid na Mark? Malinaw na malinaw po. Clear po. Salamat sa Diyos.